Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by 1PH. Pinag-uusapan ng mga anchors ng 1PH. Sa 13 majority senators, kailangan ng 3 sa minority na babaliktad para makasecure ng conviction ni BP Sara. So ang tanong, sino yung 3 na babaliktad from minority senators? Ito, si Ronald Llamas, isang political analyst kuno. Meron siyang pinangalanang 3. Pakinggan natin at tingnan natin kung posible bang babaliktad itong 3 ito. Votes na nakikita natin dito, I mean, to get the magic 16. Is it even realistic at this point? Sino maisip natin in both sides? So now you have 13 sa majority, di ba? Some believe it's not a given that 13 Okay, even if it's will go with their conscience. Let's assume it's not a given. But if you're to be generous and you have 13 already, sino yung 3 na pwede Assuming, even with the generosity already sino yung 3 na pwede mong kunin dun sa minority? Para Hindi ako magugulat sa 2 milyar. No? na pwede bumaliktad. Lalagyan ka pa lang yun. Hindi ako magugulat sa isang Bongo. Yun ang makina. Yan ha? Dalawang magkapatid na bilyar at si Bongo daw ang pwedeng babaliktad at boboto para sa conviction ni BP Sara. Ano ba to? Political analyst ba ito? Ituloy natin. Yun ang magulat, di ba? Counter punch of the century. Ano siya yung pinakamaraming Damocles sword sa ulo? Si Solar Mommy. Nagarda, yeah. Isa rin Oo, yun. Nagarda. Isa rin yun. Diba Solar Mom? Medyo, Potential din yun. No? Potential din she's yun. known for, Oo. very Yung pagtanggap sa kanya. dexterous, dialectical, Iba kasi yung double negation. Iba kasi yung pagtalo niya. Iba kasi yung pagtalo niya sa majority dahil masama loob sa Pero iba kasi yung pagboto sa to convict or not. Correct. So magkaiba yun. So hindi ako magugulat kung sakaling Pero basta kagulat yung Bongo. talaga. Oh. Nakagulat na magkaroon siya ng tapang, to be honest, about it sa'yo. Tingin mo si Bongo kung papakamatay para That's a good point. Kasi Pero dati na yung silang may tatay ano ni talaga Sara, eh, diba? Na, pero yung tatay ni Sara, ano sasabihin sa kanya? Pero kahit ano sabihin kasi ng tatay, nandun siya sa ICC. So, Game over na. kumbaga hindi questionable, Matawagan ka doon. hindi questionable yung loyalty sa tatay. sasabihin Pero na sa It's a anak, different thing for sabihin na ano. ng tatay, bossing, ayaw kita samahan dyan eh. Which is what Bongo is. Patos position is. Ano pa, bossing, bigyan mo na sa akin to ha. Sinasabi, hindi ko naman sinasabi. Sinasabi ko lang na na ganong klaseng pass. What if si Bato ang bumaliktad para lang mag-save siya? Bigla, wala nang waran. Bigla wala nang waran. Too much water under the bridge. Di mo believe na kasa ba ito yun? Mas na lumang na kaano na. Too much water under the bridge. Marami lang habulan sa stairs. Yeah. Barilan sa Senado. Tsaka siya yung ano ng tukhang sa yung Pero kung implementor. makikita nyo, after ng mga events na yan, very scarce si Bongo. Yeah. Ano siya nakita dun sa Yeah, Blue yeah. Ribbon ni Oh, Alan right, Peter, right. di ba? Absent siya, di ba? Hindi mo nakita siya. Parang Bato rin yung naging scars siya bigla nung last November, di ba? Parang may ganyan eh. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang ay huwag kayong magulat kung sakali mangyari. Oo. Bongo, Wala, masyadong weirdo itong pag-predict ni Ronald Llamas. Never, para sa akin never na babaliktad si Senator Bongo. Ngayon pa, na nandun na si Tatay Digong, nakakulong na, tapos tatalikuran pa niya si BP Sara nang dahil lang sa ICC warrant of arrest. Yung loyalty ni Bongo sa mga Duterte is to me beyond question. Parehas sila ng loyalty ni Senator Bato. Kaya hindi babaliktad si Senator Bongo. Of all, basta yung Duterte Black, walang babaliktad yan.
Bongo, Padilla, Aimee, sino pa? Bongo, ay 5 sila. Oh. Bato, Bongo, Aimee, Padilla, and Marcoleta. Yan yung Duterte Black. Hindi yan babaliktad. So yung magkapatid na Cayetano, hindi rin babaliktad yan. Magkapatid na Bilyar, hindi. Kahit takutin mo pa yan ng kaso. May nabasa akong post na meron dang kumausap sa ama ng 2 Bilyar. Sabi na, let's just see each other in court. Ganon. After all, na nagsabi si Camille Bilyar na mas masahol pa sa Judas ang kakala sa atin, tapos boboto pa ng conviction ni BP Sara. So, to me, wala na talagang babaliktad yung siyam. Kaya problemado itong mga DDH, itong mga napakinggan natin ng mga political analyst, mga DDH yan mga kakamping yan Alam nila na kahit sa 13 na majority senators, hindi pa yan sigurado na boboto ng conviction. Ang nakikita ko dyan, paulit-ulit yung sinasabi, si Senator Subiri. Never yan na magboto ng conviction. It's either acquittal or abstention. Si Escudero. Kita nyo yung the way he handles the proceedings, napakapatas. Hindi rin sila makasigurado kay Escudero. All others, bigay mo na yan. So, of the 13 majority, 2 alanganin, kaya 11 lang ang sigurado na conviction ang boto nila. So, paano pa yan? Wala talaga. Talong-talo sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa gipatindog nga balay ni Ramel nga taga Sitio Kalapat. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa iyaha. Mag-atop na nigid siya karon. O karon ato makita nga managid sila sa ilang pag-atop. Salamat kayo sa Ginoo nga imong gihatag karon nga sa mga sin nga dili gid mi makagpuyo sa akong papa karon. Kay nakigpuyo lang ka dito si imong papa. Puyo lang mi sa dito sa akong papa. So karon nakabalay na gyud ka. Nakadukod na mi karon sa balay. Namo karon. Tungod sa tabang nga gihatag nga sin sa amo. Salamat kayo. Salamat kayo.